Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte at iginiit na wala daw pong kinalaman ang personal na nararamdaman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang mandato bilang opisyal ng pamahalaan. Reaksyon ito ni VP Sara sa panayam mo, kumbatsero, kay First Lady na umaming masama ang kanyang loob at bad shot na si VP Sara sa kanya matapos matawa pa ng banatan at tawagin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte si BBM na bangag. Sa kanyang video message, sinabi ni Inday Sara na bilang tao ay karapatan ni Ginang Marcos na makaramdam ng galit. Ngunit ang personal nitong damdamin ay wala daw kinalaman sa kanyang mandato bilang Vice President at kalihim ng Department of Education. Pakiusap ng Vice Presidente para makausad at ay dapat nang iwan na lamang ang nasabing issue sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo pa nga't ang daming problema ngayon ng bansa na kailangang tutukan at tugunan. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk. Maganda morning. Go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong suma sa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yoo-hoo! So hot, it's so hot, baby. Really hot. Really hot. Grabe the weather, the temperature, but when you say it on somebody, yes, you're hot. That's a compliment. Yeah, that's a compliment, baby. Pala yun, compliment. That's a compliment, baby. Mapa lalaki, mapa babae. Yeah. You're looking hot. Matindi pala sa Rojas City kahapon, kumbatsero. Rojas City. 45 degrees. 45. Ang heat index, Zamboanga City, 45 degrees. Mas mataas pala yun ng 1 degree sa temperature na naranasan dyan sa NAIA. Kung saan ay, ilan yun? 11 na sasakyan na nasunog. Matindi, no? Grabe. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ang operasyon ng airport. Sa kwento sa bandang open parking open parking. Kaya pero grabe yan, kumbatsero. Kung sa bagay, nung araw meron na tayo na babalitaan na human combustion sa sobrang init. Yung bang nasa gitna ng kainitan, biglang nagsiklab yung... Naku po, tindi, ano? Sobrang init po, mga kababayan. Kaya itong pangyayari na to, talagang parang
nakikita na natin to eh. Oo. Nakikita na nating mangyayari. Ito ba'y first time? Kauna-unahan ba ito? Diyan sa NAIA na may masunog na sasakyan dahil sa init? Mukhang ito ang first time na sa Oo tanda nga na natin sa- na to, 35 years old Sa na edad tayo. natin ito, maabot na tayo ng 35 anyos. Sa serbisyo ba ito? Hindi, sa edad. Ayan o, ipinapakita ho natin ngayon sa mga sumusubaybay sa atin sa DZRH Television. Ito na yung aftermath pagkatapos na ng delubyo. Oo, tindi. No? Pero Yan, may nakakahindak takutan ka. talaga. Ayun tingnan nyo na. Isip mo, halimbawa, meron kang sasakyan dyan. Oo. O kaya naman, may mga kababayan tayo na habang nandun ang sasakyan, nagpapalamig, nandun sa loob ng sasakyan, nakabukas ang aircon. Nako, paano ka kaya magre-react doon? Ano? Kung andyan, biglang sumiklab sa tabi mo, yung mga sasakyang iyan. Sabi ho ng Bureau of Fire Protection ay mukhang damo. Ayun pa, mayroon nga Madamo palang na mga eh. damuhang May mga tuyong-tuyo damo, oo. sa paligid. Na maaring doon nagsimula ang apoy. Baka may nanigarilyo pa. Yung pa, isa. Ipinitik na gano'n yung... Paano pinitik? Pinitik na gano'n, no? Pagkakuha gano'n. Ubus na. Pinitik na gano'n, no? Hindi kasi ako naninigil kaya hindi ko alam yung pitik eh. Pitik lang na gano'n. Pinitik na gano'n yung upos na gano'n. Yun ang mabilis. Sa init ng panahon, mabilis talagang lilika ng sunog yun. Totoo yun. Kaya ang tanong natin, kumbachero, paano yun? Paano yung mga nadanyos na sasakyan na yan? Baka may insurance, may comprehensive insurance naman yan. Yung may-ari ng sasakyan. Pero meron ding insurance yan, may TPL yan. Oo nga, diba? baka Yung kaya 1,100, yung magpaparehistro ka, bayad ka kaagad ng ganon. Oo nga, Ano ba ang covered nun? Dapat kumbachero, tanggalin na yun eh. Alisin na O kaya maging optional na lang. Maging optional. Halimbawa, naalala ko tuloy bigla. Pagka magpaparehistro ka ng sasakyan, parang required na may babayaran kang TPL. Kahit na magko-comprehensive insurance ka naman na. Di ba doble-doble yun? Dapat optional. Halimbawa, mayroon kang comprehensive insurance, huwag ka na magbayad ng TPL. Sa ibang bansa, kumbachero, comprehensive lahat. Comprehensive lahat. Pero siguro hindi naman ganun kalaki ang babay. Wala nang TPL pero comprehensive lahat. Kaya kapag nagkaroon ng sagian diyan, mabilis na umaalis. Call my insurance. O kaya iwanan yung calling card tapos na ang usapan, ano? Hindi, saka doon kumbatya, hahaba usapan natin dito. Sa ibang bansa, kapag ka ikaw ay padaskol-daskol magmaneho, lumalaki yung insurance na binabayaran mo. Yun, totoo yun. Halimbawa, makikita yung record sa LTO. Ikaw ay balasubas na driver. Panendaan mo sa busway. Ayan, daas ka nang sa lalong busway. mahaba usapan natin dito. Talaga. Kumuha ka na nga ng kape. Mahaba-haba ang usapan nito. Parang Greg. Parang Greg. Hindi po ba mga kababayan? Kaya yung insurance na ito, napaka-importante. Iniisip lang ng iba na wala yan, magbabayad lang tayo dyan, hindi naman napapakinabangan yan eh. Pero ang katotohanan, kapag may ganitong yun nga ibig sabihin ng insurance eh. Pagka nagkaroon ka ng mga sakuna, aksidente, insured ka. Wala kang aalalahanin. Dito sa parking na ito ng NAIA, meron din bang pananagutan ang NAIA? Doon sa mga nagparada na yan. Sa kanilang airport. Napakagandang katanungan yan. Sa ibang parking, nakalagay ka agad sa ticket na ibibigay sa iyo na the management is not responsible or liable for any damage losses in your car. Ibig sabihin, sa ticket na gano'n, wala po siya. Kaya lang, ito'y nasunog eh. Kaya nga. Sino bang nagmamanage nitong parking lot na yan? Marami pa naman sa ating mga kababayan na bibiyahe lang ng mga 2-3 araw.
nagpaparada na lang ng Yes, sasakyan kesa uwi sa pa, paligid. magpapasundo o kaya... Hindi ko lang alam kung itong party na ito ng parking ng Terminal 3 para talaga sa public o para sa mga empleyado o lang kaya na naiya. mga ano tawag dito, yung mga flight attendants. Ayun, o kaya mga VIP. Mga VIP. Yung mga pinapayagang makapag-park dyan. Mamaya, nako, yan po ang katunayan na napakatindi po ng init ng panahon. Mag-iingat po tayo mga kababayan. Meron tayong problema sa kuryente. Medyo manipis ang pa rin ang supply ng kuryente. Sana maayos na yan. At siyempre, meron tayong problema sa tubig! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kaya po nung introduction natin, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte sa sama ng loob sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. So ang statement niya, nilabas niya kahapon. Tatlong araw, ano? Ayan yung kanyang video message. Video message. Pero ang kagandahan naman, kumbatsero, dito, hindi siya magkakamali dyan. Video yun O kaya pag magkamali siya, pwede niyang i-edit yan Tsaka parang may binabasa. Parang may binabasa siya. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Totoo naman yun. Kung yun talaga ang gustong sabihin. Yung gusto niyang sabihin, siya naman siguro nagsulat yan. Baka yan ang laman ng damdamin ni Vice President. Ang napansin lang natin, ang tagal na sagot, ano? Pang ilang araw ba? Di Biyernes yun. Hindi, actually, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, 4. Mga 4 na araw. Ayos din naman yun. Baka nag-iingat sila sa pagsagot at nasisilanan siguro sila sa issue. So, ang sabi ng Vice Presidente, naiintindihan niya bilang tao na magkaroon ng ganong damdamin ang unang ginang, pero hindi raw yun, ano sabi? Hindi ito dapat na makaapekto o wala itong kinalaman sa kanyang trabaho. Sa kanyang trabaho. Tama din naman siya doon. Tama din naman siya. No? Ang nabanggit ko lang, kumbatsero, doon sa kanyang pahayag, ito. Ang dami daw problema. Sabi niya, mas malala ngayon ang problema sa droga. Pumitik eh. Tapos, natama naman. Wala din namang masamang magsabi siya. At kailan ba nawala ang mga problema natin sa mga ganyang karaniwang problema? Hindi naman nawawala. Kahit sa lahat ng panahon, pwedeng sabihin ng isang opisyal ng gobyerno na may mga ganyang problema tayo. Dahil hindi ho nawawala yan, yung mga ganyang problema. Problema sa pagkain, criminality, drugs. Kahit sa panahon ng Duterte administration, hindi naman nawala ang problema natin sa drugs. Maraming namatay na user. User. Inuulit natin na mga user. Pero yung mga malalaki, may nadali bang mga big time yung mga malaki? Wala, hindi rin tayo Teka, baka si Mother, baka meron kang kanya na i-remind mo lang kami. Basta ang ipinupunto lang natin, hindi talaga nawawala. Hindi nawala ang problema natin sa drugs, problema sa kahirapan, itong problema natin sa kuryente. Noon pa natin pinapaulit-ulit yan, pabalik-balik lang. Ninipis, tulad dito, naminipis ng gusto dahil sa sobrang init ng panahon. Hanggang ngayon, problema ho natin yan. Kaya nga ayaw mamuhunan dito ng mga dayuhan Talaga. Ang mahal-mahal ang kuryente natin. Yun ang isa. Actually, kapag ka nagbilang ka ng mga rason ng mga foreign investors, ba't ayaw nila dito sa Pilipinas? Kasama po sa top 3 ang napakamahal na presyo ng kuryente sa Pilipinas. Cost of production. Pang ilan tayo sa Asia sa pinakamahal na kuryente? Tayo yata una. Ang bihira. Tinalo ba natin ng Japan? Japan? Talo natin. Pambihirang patis. Ganun ba? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Yan po ang ilan lang sa mga balitang ating sinusubaybayan. Kagabi, kumbatsero, meron akong napanood na balita nang hilakbot ako dun sa isang tatay. Napanood ko rin yun. Gusto ko isinasakay pa sa motor niya. Yung papunta sa motel. Yung isang tatay, napakawalang yapo nung tatay na yun. Yung po kanyang anak, 16 anyos. Na 16 years old, girlfriend niya. At yun namang anak niya, palibasa bata.
umibig sa kanyang ama. Kaya sabi nung bata, hindi ko nga maalaman na Oo. kung ano yung nararamdaman daw niya. Totoo. Siya at sa kanyang bibig nang galing, sabi niya, complex po Oo. Sabi nung bata. Sus, Mariano Caindo. Maintindihan natin yun sa isang bata. Sa isang bata. Na madaling matangay, Oo. madaling maloko o mabola Oo, o ma-brainwash ng isang adult. Oo. Pero ang isang tatay na ganun, para gawin yun, Halimaw yun, kumbatsero. Oo, talaga. Monster Ay, yun. Monster yun. Grabe yun. Kaya, naku, sus Mariano Caindo. Yan ang sinasabi natin habang marami tayong pinagkakaabala. May mga problema din sa iba't ibang pamilya. Baka nga minsan kung makabash ka sa isang nakita mo sa social media, ganun na lang. Nung pala may mga sari-sariling problema yun. Oo. Kaya let's be kind. Let's love one another. Kagaya nito. Tinan mo. Love ya. Ganda. Laban tayo dyan. Meron. Love Love ya. ya. Ayan love ya. Love ya. Love ya, Katunying. Magmahalan tayo. Yan ang At pinaka-importante. hindi lang sinasabi yan ng isang asawa, isang babae o isang lalaki sa kanyang asawa. Hindi lang sinasabi yan ng magjowa. Sinasabi na rin yan ng kapwa ng babae sa babae. Babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Kanina lang, tinext ako ni Alan Love ya, sabi sa akin Tinan mo na ito. Di ba? Yan na yan. Pambira kayo. Let's just love one another. Sabi nga ni Secretary Frasco, love the Philippines. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Ginebra, San Miguel. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, birthday ni ating Irma, April 23, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Bagong airline, binuksan, bibiyahe sa mga ruta ng BARM simula bukas. Siyam na kasunduan nilagdaan ng Pilipinas at Qatar. Pinakamalaking joint military drill sinilunsad ng Pilipinas at Amerika. 6 patay sa naitalang 34 na kaso ng heat-related illnesses. Ito po'y naitala ng DOH. 19 na sasakyan natupok sa grass fire sa NAIA parking lot. At isang tatay balikulungan matapos i-hostage ang misis at 2 anak sa Cebu. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa mga naghihintay po ng biyaya dyan. May biyaya po si Malakas Agent X44. Nasaan ba siya? Nandiyan siya sa barangay Hulong Duhat, Malabon. Kaya yung mga taga-barangay mga Hulong taga Duhat, Malabon, Malabon. alam nyo na ang gagawin ninyo. Lakasan lang po ang inyong ang volume ng inyong radyo, ng telebisyon, o kaya nung kayo may cellphone dyan para po marinig po ni Agent X44, ang ating Malakas Agent, barangay Hulong Duhat, Malabon. ACS Good News. Unahin natin ang ACS Good News. Isang bagong airline ang magseserbisyo at lilipad sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM simula bukas. Ayon kay Bangsamoro Board of Investments Chairperson Muhammad Pasigan, ang Bangsamoro Airways na patatakbuhin ng Federal Airways Incorporated ay unang lilipad sa Zamboanga to Sulu flight bukas.
Gayunman, sinabi ni Pasigan na sa kasalukuyan ay meron lang itong limitadong seating capacity na 6 to 10 na passengers lamang, kabilang ang piloto at airline staff. Abay, ilan pa lang. Sobrang liit pala nito. Parang tutubi lang pala. Ano? Ang liit lang. Para palang ano lang. Practice lang, oh. Parang tawag doon, yung no? inter-island vessel, vessel o aircraft. Aircraft, ano? Oo nga, no? Parang para lang yung yung Air 1. Bumalik na kaya yung Air 1? Halimbawa, pupunta ka ng Palawan, mga resort doon, kumbachero, at ayaw mong mag-commercial plane o ayaw mong bumiyahe na mahaba. Meron nun eh. Medyo sa hangar ang sakay mo. Dito lang. Hindi, tubig. Sa tubig. Seaplane. Ganun. Dito lang, sa CCP dati. Galing, ang landing niya. Pwede pala nagla-landing sa tubig. Galing. Dapat yun balik dapat yun. Pwede rin yun. Pwede rin yun. So ito ay, hindi, ang maganda nito, abrilata to kumbachero makapagbubukas, pag nabuksan na, sunod-sunod na yan. Hindi tayo magtataka dyan. Kailangan po talaga ng access doon sa Bangsamoro region. Sinabi po ni Pasigan, nalilipad po itong aeroplano na to ng 3 beses ang linggo kahit nagbukas na ito ng rutang Sulu hanggang Cotabato at vice versa, at Cotabato hanggang Zamboanga na ruta at vice versa. Ang Bangsamoro Airways ang magkukonek sa mainland BARM sa mga isla nitong probinsya upang mas madaling mapuntahan ng mga manlalakbay at potensyal na investor ang mga liblib na lugar. Magaling, palalakasin ang ekonomiya at turismo ng rehiyon. Ano pangalan ulit ng airline? Ito ay tinatawag na Bangsamoro Airways. Bangsamoro Airways. Ayos! Alas 6:30 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Lumagda na ng siyam na kasunduan sina Pangulong Bongbong Marcos at His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ang Emir ng Qatar. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding para mapalakas ang ugnayan at bilateral cooperation sa paglaban sa human trafficking. Gayun din ang waiver ng visa requirements para sa holders ng diplomatic at special o official passports, kooperasyon sa sports, technical and capacity building sa climate change. Kasama rin ang MOU sa turismo at business events, mutual recognition ng seafarer certificates, Chamber of Commerce and Industry. Alas 6:30 na ng umaga, umarangkada na ika-39 na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nilahukan ng 16,000 mga sundalo. Si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nagdeklara ng pagsisimula ng pinakamalaking war games sa Camp Aguinaldo. Ayon kay Browner, tampok dito ang pagsasanay ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept para maigiit ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Walang problema kung may presensya man daw ng China sa pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ang pahayag ni Philippine Exercise Director Major General Marvin Licodine matapos mapaulat na 2 barko ng China ang namataan malapit sa Palawan sa bisperas ng War Games. Sinabi nito na inaasahan na nila ang presensya ng Beijing. Ito bang si Major General Marvin Cumbachero sa parte ba ito ng Amerika o ng Pilipinas? Pagka-apelido yan ay mas malamang Amerikano yan. Si Major General Marvin, kung Amerikano ito Major General Marvin Licodine. Licodine? Or Licodine. Licodine? Pero kapag ito ay Pilipino, Licodine. Licodine. Sinabi ni General na inaasahan nila ang presensya ng Beijing sa maritime exercise sa West Philippine Sea, lalo't nagtayo ito ng mga structure sa teritoryo. Alas 6:32 ng umaga, susunod Tito Boy ang mga pangyayari sa Metro Manila ngayon. At abangan din si NAIA General Manager Eric Ines. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:32 ng umaga. Calcium. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent.
Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano ba ang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Metro Manila ngayon. Standby na, GM Eric Ines. Kupin nyo lang muna yung kape nyo dyan. Pasadahan natin ang ating mga RH reporters sa salimbayan ng mga balita sa Metro Manila ngayon! Unahin natin si RH5 Val Gonzales. Pagsasara ng Kamuning flyover, meron siyang situationer. RH5 Val Gonzales, Coming Val! Jared Anthony, ako'y nakatayo ngayon dito sa ilalim mismo nitong Kamuning flyover dito sa bahagi ng Kamuning EDSA dito sa Quezon City. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, medyo maayos-ayos pa itong daloy ng trapiko na ito. Pero asahan na ng publiko ang traffic na idudulot ng pagsasara dito sa southbound. Itong nakikita ninyo ngayon na Kamuning flyover na ito simula sa darating na Mayo 1. Itong pagsasara ng 2 sa 3 lane ng Kamuning flyover ay bahagi ng retrofitting para i-rehabilitate at patibayin itong flyover na ito. Para dun sa mga commuters na pinakangkilit na ngayon na sa bus carousel, abay, hindi naman po kayo apektado. Ayun. Mananatiling bukas ang EDSA busway habang sinasagawa itong pag-repair o retrofitting itong Kamuning flyover na ito. Mayo 1 hanggang Mayo 1 naka-schedule itong pagsasara hanggang October 25. Pero sabi ng biktima ay may isasagawa na silang initial na pagsasaayos dun sa railings pagtapit ng April 25. Ayon sa DPWH, kailangan sa ilalim sa rehabilitasyon, retrofitting itong matanda na itong flyover na ito dahil dun sa pag-aaral Jared Anthony ng JICA o itong Japan International Cooperation Agency, maaaring gumuho itong flyover na ito sa sandaling gumalaw yung pinangangambahang 7.2 magnitude na lindol na dulot ng paggalaw ng West Valley Fault Line dito sa National Capital Region. At una na nga itong lugar na ito ay una nang isinayos noong July 2022 pero 28 days lamang yun. Pero ngayon ay mas mahaba na dahil abot sa halos 6 na buwan yung isasagawang repair dito sa tulay na ito. May mga alternatibong ruta yung nainilatag na ng Metropolitan Manila Development Authority at magtatalaga ng sapat na bilang ng MMDA maging ng Quezon City Government ng sapat na bilang ng mga tauhan para igiya yung ating mga kababayan na maaaring maapektuhan doon sa matinding traffic na idudulot ang pagsasara nitong Kamuning flyover. Yes, Val. Thank you, Val. Naputol na si Val pero matindi yan, matindi. Mahaba-habang gawaan pala yan. May to October. So yung buong lane ng Kamuning flyover going south, yun ang masasara. Yes. Yung going north, baka sa susunod yun. Isusunod yun. Nako, matagal na rin talaga yan. Isa yan sa mga unang flyover Totoo. natin dito sa Metro Manila. Kaya alam yan, mga 90s pa yan na kumbatsero. At saka kanyan, talaga tuwing may lindol, yan ang laging nakikita. Yung Kamuning flyover na yan. At kilalang-kilala ni Mar Urucho yung gumawa niyan. Diyan, dati may opisina lang doon sa tabi ng EDSA. Meron pa tayong balita sa Metro Manila ngayon. May update na ba tayo sa NAIA? Kunin natin ang ating taga-report sa NAIA.
ang General Manager mismo ng NAIA ang magre-report sa atin. Ayun, Si ayos. General Manager Eric Ines, GM Ines, magandang Magandang morning. morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying, Ka Jerry. Good morning. Apo. Magandang umaga. Kada umaga po. Opo, may report na po ba kayo sa amin kung ano mangyayari doon sa mga na-damage? 19 to, 19 kumatsero. na Nadagdagan sasakyan. pa ho ba? 19? Hindi na dagdagan, Katunying. Nakausap namin kagad kahapon. Pagkatapos ng insidente, pinatawag namin yung may concession doon sa parking area. At nakausap namin at nagpangako naman na siya isasagutin niya lahat yung mga damages na nangyari doon sa insidente yun. Ano pong ibig sabihin nung sasagutin GM? Papalitan niya lahat ng sasakyan? Bibili niya ng bago? Unang sabi niya, unang-una kahit na hindi man nila kasalanan yung nangyari, lahat ng mga na damage ng sasakyan na vehicles doon sa parking area na concession nila ay sila ang mananagot. Kunyari, may insurance yung kotse, di tutulungan nilang kumuha sa insurance. Kung hindi man, ay susubukan nilang kausapin yung may-ari at kung ano mang kailangan. Gumawa sila ng kasulatan kahapon sa office. Opo. May kasulatan na. Opo. So tumutulong naman pala. Ano pong nakalagay dun sa sulat? Parang medyo vague po yata yung Tutulong. Yung tutulong Yun nga, kaya nga ginawa namin kasi nung pinatawag namin nung hapon, nakita namin yung parts ng contract. Wala kaming liability. Sabi sa contract na napirmahan noong 2019 pa, 2019. ay sila ang mananagot kung meron mang pangyayari sa kanilang lugar na inuupahan. Oo, karaniwan sa mga ganyang pay parking GM laging may nakasulat dun sa The management sa ticket. is not liable to any damage. Oo. Mga ganun Tama kayo. or loss of valuable items, ganun. So ito ho Tama kayo. hindi ganun, tutulong talaga yung yung Hindi namin kumpanya. pinakawalan hanggat binigbigyan namin, nakausapin niya yung siguro mas nakakataas sa kanya kasi general manager din yung nakausap namin. Tinawagan niya at abroad yung kanyang siguro yung Bossing. may-ari or sino man yun. Ay umalik at sabi ko, hindi ka namin papakawalan hanggat hindi naman. Sabi siguro ni GM, huwag kang alis dito hanggat di maayos to. Ganun pala ang ginawa nyo dapat pala ganun talaga. Ayaw ko ng salita lang, nakaharap din ng abogado natin. So, abogado nila. So, sabi ko, hindi ka pwede. Gumawa ka ng kasulatan. Yun. Yun. At sabi ko, i-announce ko ba yung pangalan mo at saka pangalan ng kumpanya nyo, pati number ninyo. Pwede daw. So, Pwede. Sabi ko, yun. Sige nga po, ano po pangalan ng kumpanya na may concession po dyan for 15 years? Ganun po yata. Philippine Skylanders International Incorporated. Philippine Skylanders International. Sino po yung GM? Attorney Gerard Caminia. Attorney Gerard Caminia. Gerard Caminia, opo. Okay, pero malinaw na ba GM kung ano talagang pinagmulan ng sunog? Hanggang kagabi, yung sa findings ng fire department natin, ayaw nyo na magbigay ng dapat na, kasi sabi nila, hindi naman talaga ang investigasyon na usually manggagaling officially sa Bureau of Fire Protection. Sila ang mandated na magsabi. Pero ang ayon dun sa mga firemen, nandun kami sa site, nangyari yun, anong after that, tinignan isa-isa yung mga sasakyan, nakabantay naman din kami. At hindi nila malaman kung talagang nagsimula ba yung talahib doon, talagang yung tuyo na. Yung tuyo na talaga, tapos talagang madali talagang magsindi. Pangalawa, may hangin, open space yun, napakainit ng araw. So, hindi nila malaman kung nagsimula yan sa isang sasakyan na nakaparada at tuloy-tuloy yung hangin kasi mabilis daw ang pangyayari. Nung nalaman namin, agad-agad nung tumawag yung security guard, sila dalawa doon sa parking, agad-agad na hindi nila makontrol yung unang apoy at nakita nila nang nagliliyab doon isang sasakyan. Sinubukan nilang damitan ng fire extinguisher pero napakalakas. Kaya agad-agad naman na nakita sila, naobserbahan sila ng tower operations. Yun, tumawag na, nag-respond agad yung ating rapid intervention vehicle na fire. So,
respond agad. Kasi mabuti na lang, meron tayong fire truck na Yun. naka-standby palagi. Malapit sa doon. Malapit lang din Opo. doon sa opo. Kasi may fuel depot doon eh. Opo. Hindi naman kalapitan, pero mahirap na. Madaling makaresponde, no? Parking ho ba yan ng mga pasahero o mga empleyado? Mix Kadieri, parking yan na pwedeng mga pasahero na malis at iiwan yung sasakyan. Babalikan. Paid parking ito. O kaya pwedeng empleyado sa Terminal 3 o kaya siguro member, isa sa mga nagtatrabaho doon sa loob ng terminal. Hindi namin masabi dahil wala naman hanggang tagal namin doon hanggang wala naman nagpunta na may-ari. So, ang laki ho pala na ito, pinapakita ho namin. Ang malawak ito at mukhang malawak yung damuhan na tuyo. Kaya siguro baka kung may nagsigarilyo dyan, ipinitik lang na gano'n, naku, liab niyan. Yun nga sinasabi ng gwardiya, sinanong ng gusto. Pero nung kinausap niya yung mga pulis natin, at pati fire, sabi niya, bawal naman talaga. So, manigarilyo. Pwedeng, maraming theory ang sinasabi nila. Pwedeng nagsimula doon sa, may sumindi, hindi ko alam. No? Pero wala naman tao daw eh. Walang taong nakita. Kasi nireview pa nila yung CCTV, na una, pero wala rin makitang tao. Meron po akong isang ito naman hindi teorya, pero napansin ko po GM, kapag ka po nasa sasakyan, nakahinto yung sasakyan, walang tao, nakapag-iwan ka dyan ng power bank. Power bank. Pag hawak mo sa power bank, halimbawa after 1 hour nalimutan mo, parang naglalagablab yung power bank. Baka pati kahit cellphone o anumang device na naiwan sa loob ng sasakyan, ay nako, napakainit pagka binalikan. Kaya tingin ko yun po dapat na maging mindful po ang hindi lang yung mga nandidiyan, kundi lahat na nakikinig sa atin kapag ka po iiwanan ng sasakyan sa gitna ng init ng araw. Tama po. Yan isang teorya nga po ng isang fire department na nagtumitigin. Nung tinitignan namin, sabi ko, ano ba hinahanap nyo? Sabi ko, baka mamaya meron mga nakapag-iwan kahit ano doon, kahit grabbing alcohol pala, flammable pala yun, ano? Oo nga pala. Yun, sabi nga nila, hindi po namin sabi sa ngayon, no? Sabi nila, pero theory yun na isa. Tapos pangalawa, sabi namin, paano kunyari, walang tao? Ano ba, paano ba, nag-friction ba? Kasi kung makita mo yung lupa, punong-puno ng talagang tuyong-tuyo ng takahib, kulay brown. So, talagang very flammable talaga. So, mabilis pati yung pagkarat. At iniwasan niya, may sementong mound doon, talagang talagang yung grass talaga ang nakapagpalaki at hangin. So inaalam pa ngayon kung sa labas ng galing sa damo o sa loob ng sasakyan. Tingin po nila, hindi po nila masabi kasi ayaw naman din bigay ng tamang conclusion yung ating fire department. Sabi nila, pure theory. Pero dumating naman po yung mga taga fire protection at inspection nila. So nag-antay po kami ng siguro mga around less than 1 hour. Mainit. So, mainit doon sa panahon. Anyway, GM, kayo naman medyo may edad sa amin at mas eksperyensado. Ano ba maganda diyan kapag magpa-park ka ng sasakyan, bubuksan mo ng konti yung bintana, mga malilinggit lang. Sa eroplano hindi niyo pwedeng gawin 'yon, ha? Pero sa sasakyan kaya. Pwede. Ang ginawa agad hanggang kagabi, ginawa agad, sabi ko nun sa concessionaire, yung general manager nila, sabi ko, gumalaw ka na at yung tuyo, kung po pwede ba, gamitan ninyong rake ba, yung muna niyo yung mga damo. Pipikuhin. Asarulin. Sabi naman, basahin natin. Pero sabi ko, pag binasahan yan, puro putik naman abutin natin dito. So anyway, pinabantayan ko pa yan hanggang bandang, siguro mga 2 oras pa, just in case lang. Bago sabi ko doon sa fire, siguro, papayaan na natin yung investigador na tumingin. Pero bantayan niyo muna ako just in case lang, no?
Para doon po sa Mangyari na eh. para doon po sa mga may-ari ng sasakyan na to, baka yung iba hindi pa nila alam, nagpark diyan, bumiyahe. Akala nila pag uwi nila may aabutan silang sasakyan diyan. Ano po ang contact number at contact information ng pong taga Skylander na yan? Ang binigay po sa akin na sa card niya, na hawak ko ngayon, siya ay BPGM. Oo. At tapos Attorney Gerard Martin Camiña. No? Camiña. Ang number na binigay niya, may direct line siya na landline. Kung ay nakalagay ay 02-879-5105. 879-5105, okay? Correct. Yun ang direct line na binigay niya. Apo. Tapos ang office niya ay nasa ICT, International Cargo Terminal Compound, sa NAIA. Apo. No, nandoon sa may bandang, alam mo yung between Terminal 1 and Terminal 2, yung may cargo doon. Hindi pala, yung kabila. Opo. Yun ang office na sinabi Doon pala. niya. Malapit lang naman pala. Opo. GM, maraming salamat po. Opo. At ang importante nito ay huwag na sana itong maulit muli. Yung pong mga measures na gagawin po ng MIA. Ang kayo naman, hindi naapektuhan ng airport operations. Ano po? Wala po. Wala naman po. Salamat naman at hindi naman naapekto. At walang nasugatan, walang nangyari. Opo. GM, salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Thank you po. Thank you kay Jerry. Thank you po. Salamat po sa inyong report para sa ating Metro Manila ngayon. nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS 6 minutes Balita. bago ang alas 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Bayan, katotohanan, 2x2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. May mga nagme-message sa atin tungkol dun sa TPL tuloy, kumbachero mga concerned citizens natin na may mga sasakyan. May mga sasakyan. Si bossing Bobby Orbe, sabi niya, if your comprehensive insurance does not include acts of God, hindi covered ang damage due to brush fire. Mga ganyan, yung nangyari palang ganun hindi covered yan. Kailangan yung comprehensive insurance mo, meron ding kulatilya doon at may extra bayad yun. May yung, extra yun. Actually, nga pala. tinatawag lang nating act of God yun, pero sa totoo lang po, act of human pa rin. Actually, yung kaya napansin ng gusto yan, na nabigyan ng emphasis, nung undoy, kumbachero. Yes, diba? ang daming nagka-problem. So yung ganun ka-importante ang comprehensive insurance, kumbachero. At ulitin natin, gaya nga nung binanggit ni Bobby Orbe, tingnan nating mabuti, check nating mabuti yung insurance, comprehensive insurance natin, kung sakop yung bagyo, sunog, o iba pang mga sakuna na hindi naman ikaw mismo ang naka-aksidente. Lindol, tas mabagsakan ng yung sasakyan mo, di ba? Totoo. So kung meron ka ng comprehensive insurance, ito po uli ang tanong natin, bakit mo kailangan magbayad ng TPL? Hindi na dapat. Bakit? Yan, tanungin natin ng LTO. Bakit kailangang obliged? Comprehensive. Sabi nga obliged. Comprehensive na nga yun. Sakop na lahat nun Tama. Baka pwede ulitin lang natin kung nanonood sa atin si LTO Chief Vigor Mendoza, baka uubra, gawin na lang ninyo. Kailangan pa ba ng batas nito? Baka kailangan maging optional na lamang. Optional lang ang TPL. Hindi na kailangan ng batas niyan. Sa atin, administrative functions lang yan ng LTO Chief o DOTR. Na wag nang i-require ang TPL kung may comprehensive comprehensive insurance.
Pero yung iba naman kasi talagang ayaw magbayad ng comprehensive. Mahal din eh. Mahal kasi. Mahal naman talaga mahal ang comprehensive insurance. At gaya po nung nabanggit namin kanina ni Kumbachero, kung uubra naman, na gayahin na natin yung ibang bansa na mentras marami kang violation sa traffic rules, dumadami ticket mo, marami kang binabayaran sa MMDA, pamahal ng pamahal ang insurance mo. dapat gayahin natin ang ibang bansa na nagmamahal ang insurance mo dahil sa iyong mga pagkabalasubas Kalsada. sa kalsada. Dapat gano'n na. Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Ay, Ka-Jerry Labasan, tapos na ba almusal mo? Habang kami nagka-commercial. Ganun talaga. Pasensya na po kayo at marami pong nagtitiwala sa DZRH. Salamat po sa ating mga sa inyo. Advertisers. Opo, thank you po sa inyo. Love ya. Yeah. Oras mo natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Chityam Kong Puehun, 7:08 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Self-rated poverty, bilang ng nagugutom, kumonte sa first quarter ng 2024 ayon sa isang survey. Vice President Sara Duterte makikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng banat ni First Lady Liza Araneta Marcos. Maglola kasama ang mga imported na aso at pusa patay sa sunog sa Caloocan. Siyam na iba pa sugatan. Southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover isasara ng 6 na buwan simula sa Mayo 1. Tato sa mga pulis. Mahigpit na ipagbabawal ng PNP. Sayang ang tato. Sayang. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Marangkada na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Puntahan muna natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin ang reaksyon ng mga motorista sa planong maglagay ng exclusive motorcycle lane sa EDSA. Nasa EDSA si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Katunying, kung TNVS o yung motorcycle taxi riders ang tatanungin, pabor ang ilan sa kanilang ibalik ang exclusive motorcycle lane sa EDSA. Dahilan ni Kuyang Sherwin ng Joyride. Pagkakaroon kasi sila ng laban sakali mang magkaroon ng disgrasya kung mangyayari ito sa loob ng sarili nilang daanan. Wag naman sana, ano. Pero sabi niya kung sakali mga magkakatotoo, dapat ay pagbawal din ng 4 wheels na pumasok sa kanilang linya. Gaya kapag sila naman ang inuhuli kung lalabas ng motorcycle lane. Sabi naman ng isa pang rider na nakausap natin si Kuya Reggie, dapat lusawin na rin ang bike lane at gawing prioridad ang mga nagpaparehistro sa LTO. Gaya nilang mga nagmamotorsiklo. Pakinggan natin siya. Sana, hindi naman sa pinagano sa bike lane. Kasi, mas ipa-priority sana kaming mga motorcycle kasi Di ba yung pagtatabihin yun, mas magulo na naman yun eh. Dapat mag-design na lang, tapos wala nang bike lane. Priority ang motorcycle. Motorcycle lane, dapat kasi kami, nagbabayad kami sa sa LTO, tapos lahat, license.
lisensya, saka ano. Kaya, mas maganda sana yung ganun na lang. Ilan lang sila sa pulso ng 178,000 riders na nakikinabang sa EDSA araw-araw, batay na rin sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, tatalakayin nila ni Transportation Secretary Jimmy Bautista kanilang pag-aaral hinggil sa posibleng paglalagay nga ng exclusive motorcycle lane sa tabi ng bike lane sa EDSA. Sa susunod na buwan, posible umano silang mag-compare ng notes matapos una ng pag-usapan ng posibilidad 2 buwan ng nakararaan, pero dapat pa rin naman ng pakinggan at suriin ang ilang salik gaya ng kaligtasan ng bike users na may 1,571 na average na dumadaan sa EDSA araw-araw. Dito sa bahagi ng EDSA mula Ortigas hanggang Guadalupe Tulay at pabalik, nakikita kanya-kanyang daan ng mga motorsiklong sinasakop din ng bike lanes kahit may markang malaking bahagi ng mga ito. Lalo na kung walang nanguhuling mga tauhan ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Punta naman tayo sa Maynila, kumbachero. Sa Maynila, mahigpit na pagpapatupad sa no parking at no vending sa Carriedo at Quiapo. Andon, alamin natin ang sitwasyon. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony Mulenga, may fit na ipinitupad na Manila Police District ang Secretary sa no parking at no vending policy sa ilang lugar sa lungsod ng Manila. Nauna nang bumuo ang Manila LGU ng Task Force Against Road Obstruction. Partikular na pinagbabawal ang pagpaparke sa pagitinda ng ilang mga pangunahing kalsada, ang boulevard, kalye, bangketa at maging sa mga ali o ali. At may ilang lugar din nauna nang ipinagbawal ang pagpaparke tulad ng area ng Carriedo. Mula rin sa Avenue hanggang Quiapo Church, kung saan bawal rin ang magtinda sa gilid ng simbahan. Ang Quezon Boulevard sa Divisoria, Cabana Recto Avenue, sa Bloomington Market na napakalinis dito sa Santa Cruz, Manila. Ang mga kasada una lang idineklara ng MMDA bilang mabuhay lane o mga shortcut upang hindi maipit sa pagsigit ng daloy trapiko at hindi dapat na pinaparadaan o kaya pinepwestuhan ng mga nagtitinda. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito, boy, dapat talaga maging consistent yan eh. Yung mga mabuhay lanes na yan, yung mga side streets na pwedeng maging alternatibong ruta. Pagka malinis yan, ay nako, malaking ginhawa yan sa mga main thoroughfares o main streets, Tito Boy. Oo, kasi ang problema kasi, nahinto yan at naging maluwag uli. Ngayon, na pang-anim na araw na. Pang-anim na araw na ngayong araw ng Martes, ipinapatupad na mahigpit dahil para maging consistent at hindi na balikan ng mga illegal vendors kung kahabaan na mga kasadang ipinagbabawal ng NMDA. Ayos! Salamat sa iyo, Anthony at Jerry. Maraming salamat sa iyo, RH29, Boy Gonzales. Tito Boy! May sunog! Na naman! At may patay, kumbachero. May 2 patay sa sunog sa Caloocan. Alamin natin ang update mula kay RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Jerry Kapinig, atin tayo mismo sa bahay sa number 48 sa Paracel Street sa Barangay dito sa Caloocan, kung saan ay 2 nga yung patay kahapon sa sunog, si Lola Purita Mendez. Ito yung 83 years old at yung kanyang apong si Lady Elixtin, 22 years old na third year college sa UE na natrap sila, no? Bagamat gusto nilang bumaba kahapon, nakababa na dito sa 2 story na bahay. Pero naunang nag-iap itong pinaka-gate ay nasa bukid. At yung kanyang 2 anak naman ay nakalabas na sa ospital, yung nalapnos yung ulo at kamay. Katabi ko yung ampon nila ka Jerry Catunying na hanggang ngayon hindi niya maiwat. Alamin natin kung ano yung pangyari kung yung damdamin. Lang tayo kay Jerry Catunying. Kumusta sila Lola ngayon na wala na siya? Ikaw yung naiwan at pinag-aaral niya, sabi mo?
Opo. Sa ngayon naman po, nahihirapan po sila ngayon makarecover. Gawa nga po nung bahay nila, nalipat sila. Saan sila kukuha? Kasi walang-wala po sila. Naupos po talaga eh. Yung nga lang po, sana lang po. Ang hiling lang po na, ang hiling ko po bilang naging anak din po niya. Sana po matulungan po sila. Yun lang po. Ikaw yung pinag-aral niya? Ako yung pinag-aral niya, si Maricel. Tuman lang na nung Tiger High School po ako. Dito na rin po ako lumaki. Simula nung bata ko eh. Kasi nung time na naoperahan din po ako noon. Dito rin tumatakbo nanay ko. Sila po tumutulong sa amin. Simula noon hanggang ngayon. Anong damdamin mo ngayon? Wala na yung pinakanananayan mo at sabi mo nga, gusto mong iligtas kapon. Pero nakita mo na wala nang takasa dahil lang lalapasan dapat nila para maligtas. Iyon ang unang sunog. Opo, wala na po talaga. Siyempre, sobrang sakit din po. Nanay ko na po yan eh. Tsaka yung mga kapatid ko na rin po, yung mga anak niya. Hindi naman po tinulong na iba niya. Talagang anak din po talaga tingin sa akin. Ang namatay, anong pangalan ni nanay? Ni Lola? Purita Mendez po. Yung nga po? Silay po, Silay. Binin. Paano, madam, hindi rin siya nakalabas? Nandiyan na po sila sa baba nung nakuha po yung naka-recover po yung bangkay nila eh. Andiyan na po sila sa baba, natrap lang po talaga sila sa usok, sa suffocate po talaga. Yun lang po yung yung mag-asawa na nasugatan? Yung mag-asawa po, nandun po sila ngayon sa Elysium. Naayos po yung burol nila eh. Gawa po nung, nadami din naman po yung mag-asawa, tsaka yung anak ko na punso. Ano po alam ng mag-asawa? Si Epemaco Binin at saka si Lilian Mendez. Ngayon, nandito ka pa rin sa harap ng bahay. Sabi mo nga, kahit wala na sila, pero di mo maiwan tong bahay. Opo, nandito lang po ako sa harap ng bahay namin. Hindi niya ako, may pasukin pa ng magnanakaw. Apo nung marami pa rin namin dito eh. Pero may mga tulong na ipinadala ang Caloocan City. Sa ngayon po, si Mayor nagpadala po ng tulong na mga first, yung mga kumot, banig, tubig, tsaka yung hygiene, hygiene pa yun. Yung mga laman din sa loob naman, dito lang tingnan po. Ano sa tingin nyo yung kakulan na kailangan nyo pang tulong mula sa LGUs na Caloocan? Puro po yung punerarya po, tsaka po yung sana mo po mabigyan sila kahit pa paano pang-renovate ng bahay. Yun lang po siguro. Para po sa akin yun lang po. Ayan. Jerry, ito si Maricel ito yung nagsisipin na pantay wala pa na pinag-aral. Kaya nung gusto niya mangiligtas daw kapon itong pamilya, nakita niya kung saan yung dapat lalabasan nilang gate, doon yung nag-umpisa isunog. So wala, mataas itong pinaka-bakal na gate, kaya hindi na sila rin nakalabas. Sabi rin nung matanda si Laray Purita, bahala na kayo, bahala na rin ako sa buhay ko. Pero dahil nga doon sa lakas ng usok sa ilalim, yung kontador ay lumang kuryente na. Ito yung pinaka-magsilbing aral sa ating mga babayan. Lumang kuryente na, yun ang mapoy at natuluan yung isang motor na nakaparada dahil gasolina ay doon nag-umpisang naglayab dito sa harap at hindi natuluyan ng nadamay. 21 yung alagang aso, pusa at 17 yung aso at sa record ng Bureau of Protection, 10 nga yung namatay dahil pit ladder pala itong pamilyang ito. At kung may mga alaga, pusa na nakikita nila na medyo palagoy-lagoy at walang napabayaan, kinukuha nila tayo inalagaan dito kaya napakaraming halagang hayop dito sa bahay. Kung titingnan mo, itong bahay, hindi naman to bahay ng, puro bato ito eh. Kaso lang, wala rin ligtas. Pag sabi nga sunog ang pinag-usapan, yun na. Hindi mo kayang, walang pinigili ang sunog. Dahil sa maraming gamit sa baba ng kanilang tahanan. So ayan, Jerry Gato Jake, ating update number 248, Marcela Street, sa bahay ng pamilya Pirita na nasunog nga kahapon doon sa dalawang namatay, isang lola, isang apo, at dalawang anak na mag-asawa ang nasugatan. Yan, mula pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin si Aris 23. Erwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Alas 7:21 ng umaga, magbabalik po ang mga pangunahing balita at si Sherwin. Ihing-ihi na si Sherwin. Gusto nang mamigay ng pera diyan sa Barangay Hulong Duhat, Malabon. Oras po natin 7:21 ng umaga, sandali po lamang. Ginebra San Balita.
Alas 7:26 ng umaga, pinabubura ng PNP ang mga hindi nakatagong tato ng mga pulis. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na dapat ding ideklara ang kanilang tato na hindi kita at hindi na ito dagdagan. Kabilang sa pinatatanggal ang extremist, religiously discriminatory, offensive, racist at sexist tattoos, habang exempted ang aesthetic gaya ng eyebrows. Yon. Sir, pwede pala yung tattoo mo, sir. May eyebrow. Eyeliner at lip tattoo. Sinabi ni Fajardo na hindi na rin tatanggapin sa PNP ang mga aplikanteng may tattoo kahit pa nakatago ito. Noon pang Marso 19, ipinasa ang memorandum at magiging epektibo 15 days matapos mailathala. Sayang ang tato. Sayang. Napapanood mo ba yun, kumbachero, sa TikTok? Sayang ang tato? Police. Oo, na nagtatat may tato. Ito. Ito, ayan o. Pero popular siya dahil magaling eh. Ito magaling din kumanta. Ano rango niyan? Patrolman? Parang Police Maynila eh. Police Maynila. Pero may mga sa siya, TikTok mga comedy siya sa TikTok. Lagi niyang ending sa niya, sayang ang tata. Sayang ang tata. Patok siya. Paano yun kung may tattoo na? Ang isang pulis. Yun nga sinasabi, yung nakalabas na tattoo ng pulis, yung kitang-kita, patanggal. Natatanggal ba ang tattoo? PM is the key. Sayang ang tata. Eto, meron siya sa braso. Kaya naka-uniforme ng pulis eh. Basta yung nakalabas. Pero patok ito sa TikTok eh. Nakalabas na sa braso, pero pag naghubad, talagang yung katawan puno ng tato. Puno ng tato. Ayun na. Sayang ang tato talaga. Ipababakbak daw. Yung basta yung nakalabas. Pero yung mga bagong aplikante, pati nakatago. Bawal na. Bawal na. Ipabakbak nyo muna yan. Babakbak na. Yung palang isang congressman nakakilala ko, hindi pwedeng magpulis. Dahil? Ang laki ng tattoo sa likod. Sa likod? Sa likod? Anong 7:29 ng umaga. Isasara ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover sa mga motorista sa gagawing pagkukumpuni ng DPWH. Ayon sa MMDA, sisimulan ang retrofitting sa flyover sa April 27, pero isasara lang ang southbound lane simula sa Mayo 1. Ayon kay DPWH Engineer Brian Briones, kabilang sa gagawin ay ang pagpapalit ng flooring matapos na makitaan ng mga bitak upang maiwasan ng matindi pang pinsala sakaling may mangyaring malakas na lindol. Samantala, nilinaw naman ng ahensya na magiging bukas pa rin sa motorista ang northbound lane ng flyover habang isinasagawa ang repair. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap at nakaranas ng pagkalam ng sikmura sa unang quarter ng 2024. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research, lumabas na 42% o 11.1 million na pamilyang Pilipino ang ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Mas mababa ito ng 3% o 800,000 families ang nabawas. Kung ikukumpara sa 45% o 11.9 milyong pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap nung last quarter ng 2023. Konting yabang. Konting yabang. Marami yun ha. 800,000 nabawas. Tsaka karaniwan sa atin, pag tinanong mo, walang-wala nga. Medyo hirap nga ng buhay. Pero ito, ang nagsabing, ang mga nagsabing sila'y nakaranas ng gutom o naghihirap ay nabawasan ng malaki. Ito, 800,000 sa actual numbers to, kumbachero. Ang pagbaba ng bilang ng self-rated poverty ay na-monitor sa NCR, Balance Luzon at Visayas. Samantala, nakapagtala naman ang Okta Research ng 11% o 2.9 milyong Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger na mas mababa din ng 3% o 800,000 families kung ikukumpara sa 14% noong third quarter ng 2023. Isinagawa po ang survey ng Okta noong March 11 hanggang 14 na may 1,200 respondents at may margin of error na plus-3. Good news yan. Yan. Makarinig tayo ng mga ganyang balitang nababawasan ng naghihirap, nababawasan ng nagugutom. Very good news. At sa atin namang bad news.
Umarangkada na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya na langis, may dagdag na 55 centavos kada litro sa presyo ng gasolina, pero may rollback naman. Ito ang good news pa rin. 95 centavos para sa diesel at 1 sa kerosene o gaas. Ito na ika-6 na sunod na linggo muling tumaas ang presyo ng gasolina. Alas 7:32 ng umaga, patuloy na inimbestigahan ang sanhi ng sunog na tumupok sa 19 na sasakyan sa pay parking sa NAIA Terminal 3 Extension. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, maraming teorya ang tinitingnan sa posibleng pagsiklab ng apoy, kabilang ang naiwang upos ng sigarilyo, rabing alcohol, power bank at iba pa. Kaugnay nito, sinabi ni Ines na nangako ang General Manager ng concessionaire ng parking area na Philippine Skylander International na si Attorney Gerald Camiña na sasagutin nila ang lahat ng danyos na nangyari. Unang-una, kahit na hindi man nila kasalanan yung nangyari, lahat ng mga na damage ng sasakyan na vehicles dun sa parking area na concession nila ay sila ang mananagot. Kunyari, may insurance yung kotse, di tutulungan nilang kumuha sa insurance. Kung hindi man, ay susubukan nilang kausapin yung may-ari at kung ano mang kailangan. Gumawa sila ng kasulatan kahapon sa office. Ang tinig ni GM Eric Ines ng MIAA. Pinalakas pa ng Administrasyong Marcos ang giyera para sa Zero Hunger. Sa Memorandum Circular 47, umapila ang Pangulo ng whole of government approach para matiyak ang food security at nutrisyon ng mga Pinoy. Pinasusuportahan ng Pangulo sa lahat ng ahensya at mga LGUs ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Isa ang Enhanced Against Hunger and Poverty program sa mga banner program ng Task Force on Zero Hunger na layong ma-institutionalize ang mga hakbang sa pagsugpo ng kagutuman at isulong ang food at nutrition security. Samantala, mamigay na tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, nahuli na ba ang duhat sa barangay Hulong Duhat? R86 Sherwin Alfaro, ang ating malakas agent. Exporpor. Come in, Sherwin! Si Weng Double O. Naalala ko si Weng Double O. Kasi nung bata ako, yun ang kamukha ko eh. Nanay ko, kaya doon pangapalaya ko, Weng. Ganun ba? Kita mo nga naman, muntik na kayo. Agent Double O si Weng. Yung master niya, si Tony Falcon Ferrer, Exporpor. Pero naging leading lady ni Weng si Lotis Ki, ha? Si Lotis Ki. Kita mo, si Lotis Ki, naging leading lady niya yun. Kita mo? Sabi ko. Ito dapat malaman ng mga taga-Hulong Duhat dahil piyesta sa kanila sa Mayo at Res. Kaya nakalantad na yung mga banderitas nila, no? Ang palawin nila care of Mayor, ha? Mayor Jimmy Sandoval dito sa Malabon. Kaya naman happy advance fiesta dito sa Barangay Hulong Duhat. Pero may malakasang nakikinig na nanonood dito sa, pasukin ko na, magandang umaga po, nanay. Tindahan. Ayan, tindahan, pero ang kanyang kahera nanonood dito ng Aba, merong computer? Computer siya nanonood. Computer. Ano yan, YouTube? Facebook. Sa Facebook. Facebook. Nilike niya yung kanyang DZRH Facebook. At ayan, mapapanood niya nga dito yung kanyang paboritong programa. Anong paboritong programa pag umaga? Dos. Dos por Dos. Pangalan niyo, mami? Saira Matito.
Syra Buenaventura. Si Mami Syra Buenaventura. Si Mami Syra. Matagal na kayo nakapatok sa DZRH. Yes, opo. Matagal na. At sino pag-birthday announce aga? Si Sherwin Taberna. Sino? Si Sherwin Taberna. Sino daw? Daddy! Ikaw pala eh. Daddy! Andiyan na yung daddy ko, daddy! Sino po paborito nyo? Hindi ko si Sherwin Taberna, Anthony Taberna. Anthony Taberna! Tsaka si Jerry ba? Jerry ba? Ano? Sherwin? Makalma. Ayun, kalala niya. Sherwin, anong lugar yan? Anong kalye yan sa Barangay Dulong Duhat? Hulong Duhat? Ano to? Herbacio Street. Yan ban lugar nila hindi bahain pag tagulan? Nako, tignan mo nga yung loob ng bahay, halos sa lahating tao na yung tinaas. Pakita natin yung lababo. Oo. Ito yung dati nilang lababo, tignan mo naman, Yan yung lababo. Hanggang tuhod na lang yung lababo. Yan, nasa paanan na ng rep. Oo nga, Talagang Ang ginawa ni Mami, etong kanyang lababo, nilabas niya na sa labas. Ayan, di pagpasok mo ng bahay, maglababo ka na muna. Oo. Dahil itinaas na yung kalsada. Oo. Kalsada, halos kalahating bahay yung itinaas. Oo. Bumabaha pa raw ba nung naitaas yung kalsada? Mami, nagbabaha pa rin ba hanggang ngayon dito? Siyempre, pagka high tide. Pag high tide. Pero yung pagka tag-ulan, siyempre, mabaha. Pag tag-ulan, yun talaga ang bahay nga. Pero mabilis nang humupa. Mabilis nang humupa. Hindi. Matagal na yun. Naku, parusa talaga. Linda Day. Ayun, sana po, itong premyo matatanggap nyo, pampataas nyo ng bahay. Salamat! Baka tulong na. Maraming simento kayo mabibili dyan. Tapos syempre, lalo pa kayong gaganda. Gusto nyo pa hubang gumanda? Siyempre. Kahit na binaba kayo, importante, maganda pa rin kayo. Ayan, 73 na. Parang 72 lang, Pero ginaganda kayo sa DZRH t-shirt. At syempre, hindi na kayo problema sa inyong pagkain dahil meron kayong grocery, may tindahan kayo. Pero pa kayong dagdag na grocery yan mula sa DZRH. Salamat sa DZRH. At kanina, Anthony Jerry, gulat na gulat si Mami na nadayo natin siya dito. Salamat. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa Moto sa DZRH, mas malakas promo pa kayo susunod ng winners sa DZRH Malakas Pro. At number 6, Sherwin Bataw para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Sherwin, at kay Nanay at sa mga taga Barangay Hulong Duhat. Thank you. Susunod, Tito Boy! Sino tong magandang aktres na may negatibo daw na image? Itinuturong dahilan kaya nawala ang isang young actress sa pelikulang Alias Pogi. Ganon. Siya ang dahilan Siya ang kung bakit dahilan. nawala yung isang young actress. So parang may natanggal dun sa show, merong papasok. Ganon. Dahil dito sa isang sa magandang actress na to. Sinets Itets. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:40 ng umaga. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:46 na ng umaga. Nagsalita na po si VP Sara Duterte kaugnay ng sama ng loob sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang video message, sinabi ni Duterte na may karapatan ng unang ginang na makaramdam ng sama ng loob at galit, pero wala anyang kinalaman sa kanyang mandato bilang pangalawang pangulo ang personal na damdamin ng First Lady. Sinabi ng Vice Presidente na pribado nilang pag-uusapan ng Pangulong Marcos ang pahayag ng unang ginang para malaman ang susunod na hakbang. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang.
Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatuloy ang manhunt ng PNP laban sa wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang tiniyak ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo sa publiko at kay Senator Risa Ontiveros matapos hikayatin ng senadora ang pambansang pulisya na paigtingin pa ang pagpapatupad ng arrest warrant laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Fajardo, ongoing pa rin ang efforts ng PNP upang matunton ang kinaroroonan ni Quiboloy, ngunit hindi nila pwedeng ihayag ang partikular na area na tinutunton ng kanilang tracker team para na rin sa ikapagtatagumpay ng kanilang operasyon. Hindi naman pwedeng blow by blow yan eh. Hindi pwede. Dito po ako ngayon sa... Hindi po, ayan nating magtrabaho ang PNP. Hindi po kasi madali ito eh. Hindi talaga madali. Si General Bantag nga, hindi nila matuntun. Hindi pa rin, NBI pero ang sa tinitiyak police ng PNP, nandito lang sa Pilipinas. Nandito sa Pilipinas. Kung ang pagbabatayan ay ang record ng immigration. Kaya tandaan nyo, sa haba ng coastline ng Pilipinas at daming exit point ng Pilipinas, hindi rin natin masabi. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 na umaga. Itinalaga ng Pangulong Marcos si retired Court of Appeals Justice Melchor Quirino Sadang bilang bagong chairman ng PCGG, Presidential Commission on Good Government. Pamumunuan ni Sadang ang panel na nakatoka sa pagbawi sa mga money ill-gotten wealth ng pamilya Marcos at kanilang mga kasabwat. Sa ilalim ng supervisyon ng DOJ, nagsisilbing anti-corruption agency ang PCGG na nag-iimbestiga din sa graft and corruption cases ng mga opisyal ng pamahalaan. Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang nasawi sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Luok, 1st Malolos, Bulacan. Ang biktima ay si Haris Buesa na sinasabing natrap sa loob ng nasunog nilang bahay kamakalawa ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 6 na kabahayan ang tinumpong na apoy at ito'y umabot lamang sa unang alarma. Sa report ng ni retired Colonel Manny Lucban ng PDRRMO ng Bulacan, mabilis na kumalat ang apoy dahil yari lamang sa light materials ang natupok na bahay. Sa Cebu, balik kulungan ang tatay na ng hostage ng misis at 2 anak sa kanilang bahay sa Barangay Tisa, Labangon, Cebu. Inabot din ng ilang oras bago napasuko ng mga tauhan ng Labangon Police Station ang suspect na si Elan Siseban habang ligtas naman ang 39 anyos nitong asawa at 2 minor de edad na anak. Naganap ang hostage sa drama pasado alas 6 ng umaga kahapon at sa tulong ng ama ng suspect, pinalaya ni Siseban ang kanyang mag-ina. Ayon kay Police Major Eranio Sanchez Regidor, hepe ng Labangon PNP, nakulong na rin ang suspect noong 2018 sa katulad ding kaso. Ayun. Pambirang pati siya. Baka bisyo pala nitong mang-hostage. Ng at noon, pamilya. at noon 2022 lamang ito nakalaya. Sa ibayong dagat, arestado ang isang babae sa Brazil matapos dalhin, alam nyo kung ano? Dalhin sa bangko. Alam nyo kung ano? Ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Naku po. Ito raw po'y para siya ay makautang. Kinilala ang 42 anyos na suspect na si Erica. Si Erica? Mariosep ka, Erica. Ano nangyari ba't mo ginawa ito? Erica? Si Erica Nunez na nagtungo sa bangko kasama ang 68 anyos na tiyuhin na nakasakay sa wheelchair. Tinangka ng suspect na kubrahin ang 17,000 Brazilian real o katumbas ng 185,000 pesos na inutang ng kanyang tiyuhin dahil kailangan ng pirma nito. May kuha sa video. Ito, may kuha pala tayo ng video. Makukuha sa video ang isang bank employee na pilit ibinabango ng suspect ang ulo ng kanyang tiyuhin at pilit itong pinahawak ng ballpen. Nako. Nang tanungin ng mga empleyado kung bakit walang malay ang matanda, sinabi nitong mahiyain po si Chong. Si Uncle. At tahimik lang na tao daw ang kanyang tiyuhin. Tumawag ng ambulansya at pulis ang bank employee nang mahalatang patay, isang bangkay ang dinala sa loob ng kanilang bangko. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yehoo! Happy birthday kay ating Irma Tabena. Ating Irma, 56 na pala si ating. Aba, hindi halata. Hindi halata, ating ha. At ka-birthday ni ating si 27
George Carino. Si George Carino, birthday ngayon. Happy birthday, George Carino. Ibig sabihin, magka-birthday si Radyo Patrol 27, George Carino, at si Radyo Patrol 26, Dindo Amparo. Oo, sinabi mo pa. Naman. Parang Dindo. Mga Radyo Patrol natin, kumusta ba kayo dyan? Happy birthday. At ganun din kay Rusty Samson. Aba. Yung, ano mo ito, kapatid mo ba, Kuyang Mon Samson, happy 60th birthday daw. 60 years old na pala si Rusty. Si Rusty Samson. At ang bossing ng Philinvest Group of Companies, kumbachero, si Miss Ma'am Josephine Gotchanon Yap ay birthday ngayon. Happy birthday, JGY. Yun. Matawag sa mga bilyonaryo eh. Letra-letra na lang eh. Kumusta ba si EKR? Kumusta ba si RSA? Si MM kaya? Kumusta kaya si MM? Si Mel Magno? Kumusta ba si Mel Magno? Yung misis pala ni Kuyang Mel Magno, ha? Nasa ospital pala. Ay, pagaling po kayo. Pagaling po kayo. Ma'am, apo. At magandang umaga po sa mga marites na nakikinig po sa ating ngayon. Magandang morning. Magandang morning, Mr. Jerome Tang. Uy, mamaya nga kung batsero, pagka may oras tayo, pasadahan natin ang nangyayari dyan sa Water District ng Cebu, Metro Water Cebu. District. Ito pala ang pangalawang pinakamalaking water district sa buong Pilipinas. Ang Metropolitan Cebu Water District. May pasya na ang buong board ng Local Water Utilities Administration. Ito yung pinaka-regulator niya na magkaroon ng partial intervention. Mga taga-luwa muna ang magmamanage yan dahil may mga nakita silang mga irregularities, mga anomalya, mga kapalpakan sa pagmamanage. Dapat talaga. Nililinis lalo na yan luwa. Sino bang head ngayon ng luwa? Ang alam kong chairman ng luwa ngayon si former Congressman Ronnie Ong. Si Ronnie Ong. Ronnie Ong. At ang administrador ngayon ng luwa ay si Ginoong Joy Salonga. Sila pala ngayon na nandyan. Pagbutihin ninyo ang paglilinis dyan dahil dati ang luwa pinagsamantalahan niya. May nagbenta pa ng bangko dyan. Bangko. Ngayon kumbachero, ang ginagawa nila, inaayos nila yung mga water district na kanilang nasasakupan. So merong intervention, partial intervention. Kaya lang kumbachero, ang problema, ayaw bumaba nung mga nandoon sa Cebu. Ayaw bumaba at ang sinasabi, magagalit to si Executive Secretary Lucas Bersamin dito. Ang itinuturo pa ng mga taga Water District sa Cebu. Kung bakit ayaw nilang bumaba? Alam na to ni ES. Si ES pa ang itinuturo. Name drop si ES. Hindi daw sila bababa. 6 months yung suspension. Preventive suspension. Parang ganun ang dating. Kaya nga magte-take over yung mga partial intervention ng luwa. Inginunguso, sinasabit pa yung pangalan ni ES. Hindi papayag si ES dyan. Pag nalaman ni ES yan, makakatikim kayo dyan. Makakatikim kayo. Lalo na siguro makakatikim si Senator Bong Revilla kay alias Pogi, kay Congresswoman Lani Revilla. Dahil meron daw isang magandang babae na natanggal sa kanyang show o pelikula dahil din sa isa pang babae. Binabanggit mo ang magandang babae. Si Attorney Lenny Robredo ay birthday pala. Birthday din ngayon. Happy birthday, Attorney former Vice President Lenny Robredo. Binabati po kayo ni Professor Gabi Lopez. Ayan, Nanay Lenny. Nanay Lenny. Andito na si Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang guwapo, agabol, guwapo at mabango. Ayan, Ka-Cherry at Katunying. Malamang maghalo ang balat sa tinalupan. Nako, dahil makakasama nga ni Senator Bong Revilla, ang aktresa na naging dahilan din ng hiwalayan di umano nitong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang ating tinutukoy ay walang iba kung hindi itong si Andrea Brillantes. Nung una, ang role na para kay... Si Andrea na naman? Si Andrea na naman? Na naman! Iba talaga. Di ba kahapon siya rin? Na naman!
naman. Iba pala yun. Oo na naman. Pero ito nakakaloka sa super mega nakakabaliw. Yung una dapat sana ay kukunin si Jillian Ward. Oo. Pero ang nangyari, mas napansin daw ng grupo ni Senator Bong Revilla na mas babagay kay Andrea Brillantes ang role kumpara kay Jillian Ward. Kaya ang ending, sinugi ang beauty ni Jillian Ward at si Jillian Ward daw ay gagawa na lang ng panibagong isa pang pelikula with Senator Bong Revilla. Pero mas mauuna na ang pagrampa itong si Andrea Brillantes para sa alias Pogi ni Senator Bong. Eto na ngayon ang question. Hindi kaya sumakit ang ulo ni Congresswoman Lani Mercado? DZRH. Inangguluhan mo na, ha? Ito po ang yung RH47. Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Yan ang pogi problem, kumbachero. Yan ang pogi problem natin. Kaya mahirap talaga yung problema natin na yun Alias Pogi. Yan, Senator Bong, magandang morning. Love ya. Love ya. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. May natirahan dito pa pala kami. Jerry, ba't umalis ka na? Tinatawag ka ni Het. Andito ka po. Halika, magpaalam tayo. Kala ko nagpaalam na kami kanina Oy, baka yung... nakalimutan pala natin magpaalam. Kalimutan natin magpaalam kasi nalimutan natin yung bubong. Yung bubong na... Maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ito, totoo na. Magpapaalam na kami. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Love ya! Love ya! This time check is...